Ito si Alejandro Villacorte. Pagkatapos ng isang malagim na aksidente, nagkaroon siya ng amnesia. Nabura sa kanyang isipan ang lahat ng alaala at pagmamahal niya para sa kanyang pipi na asawa, si Celeste Reyes. Ang tanging naaalala niya ay si Clara de Leon, ang babaeng itinuturing niyang kanyang unang pag-ibig na 3 taon ng comatose matapos di umano'y iligtas siya sa parehong aksidente. Para kay Alejandro, si Celeste ay isang estranghero, isang oportunistang babae na ginamit ang kanyang kalagayan para maikasal sa kanya. "Huwag mo akong hawakan," malamig na sabi ni Alejandro isang araw habang inaayos ni Celeste ang kanyang kurbata. Itinulak niya ang kamay nito. "Para sa akin, isa ka lang sekretarya. Huwag na huwag mong kakalimutan yan." Itinago ni Alejandro sa lahat ang katotohanan na asawa niya si Celeste. Galit siya rito. Naniniwalang nakipagsabuatan ito sa ina nito para pilitin siyang magpakasal. Bawat pag-aalala at pag-aasikaso na ipinapakita ni Celeste ay tinatanggihan niya. Tinatawag itong pagkukunwari. Hinding-hindi ako magmamahal ng isang makasarili at desperadang babaeng tulad mo. Sigaw niya isang gabi. Ngunit sa kabila ng galit, mayroong isang malupit na pang-aakit sa pagitan nila. "Hindi ba't ito ang gusto mo? Ang makuha ako? Sige, pagbibigyan kita," bulong niya. Habang tinitiis ni Celeste ang sakit sa puso, umaasang sa pamamagitan nito. Kahit paano, ay maramdaman niya ang lalaking minsan nang nagmahal sa kanya. Isang gabi, habang magkasama sila, biglang tumunog ang telepono ni Alejandro. Isang tawag mula sa ospital. "Mr. Villacorte, kailangan po kayo rito. Critical po ang lagay ni Miss De Leon." Walang pag-aalinlangan. Kinaladkad ni Alejandro si Celeste papunta sa ospital. Ang dahilan, may rare blood type si Celeste na katulad ng kay Clara. Siya ang tanging pag-asa ni Clara. Sa ospital, habang hinihintay silang ihanda, nagmamakaawa si Celeste gamit ang sign language. Ipinakita niya ang isang mensahe sa kanyang telepono. "Alejandro, parang awa mo na. Ang tatay ko si Ricardo Reyes. Kailangan niyang makalabas ng kulungan para magamot. Tulungan mo siya." Umigting ang panga ni Alejandro. Puno ng puot ang kanyang mga mata. "Ang tatay mo? Ang tatay mong kidnapper ang dahilan kung bakit 3 taon nang nakahiga si Clara sa hospital bed na yan. At ngayon, hihingi ka ng tulong para sa kanya?" Dinuro niya si Celeste. "Makinig ka, Celeste. Kung hindi ka magbibigay ng dugo kay Clara ngayon, sisiguraduhin kong mabubulok sa kulungan ng buong pamilya mo." Habang bumubuhos ang malakas na ulan sa labas, bumalik sa isipan ni Celeste ang masasayang alaala nila ni Alejandro bago ang aksidente. Naalala niya ang isang pito na ibinigay nito sa kanya. "Kapag pinatunog mo to," sabi ng Alejandro sa kanyang alaala, na may ngiti sa mga labi, "kahit nasaan pa ako, darating ako. Ako ang magiging boses mo, Celeste. Pangako." Napahawak si Celeste sa kanyang dibdib. "Alejandro, paano? Paano tayo babalik sa dati?" Sa gitna ng kanyang pag-iisip, napansin ni Alejandro ang telepono ni Celeste na may bagong voice message. Kinuha niya ito at pinakinggan. Boses ito ng ina ni Celeste. "Anak, ano na? Kailangan mo nang magbuntis? Yan lang ang paraan para masigurado ang posisyon mo sa pamilya Villacorte." Lalong nag-apoy sa galit si Alejandro. Ibinato niya ang telepono sa pader. "Kahit kailan, hinding-hindi matutupad ang mga pangarap ninyo." Pagdating ng nurse, tinanong nito si Celeste, "Kaya niyo po ba ang dami ng dugo na kukunin? Malaking volume po ito." Bago pa man makasagot si Celeste, sumabat na si Alejandro. "Malakas ang sekretarya ko. At saka, hindi naman ito ang unang beses na nag-donate siya ng dugo para kay Clara." Nang makita ni Celeste kung paano hawakan ni Alejandro ang kamay ni Clara na walang malay, puno ng pag-aalala at pagmamahal, gumuho ang kanyang mundo. Ang sakit ay hindi na niya makayanan. Biglang pumasok ang assistant ni Alejandro na si Marco. "Sir, tumawag po ang kulungan.
Totoo pong may sakit si Mr. Reyes. Wala akong pakialam, sagot ni Alejandro. Nang marinig ito, sa sobrang desperasyon, kinuha ni Celeste ang isang gunting mula sa medical tray at itinutok ito sa blood bag. Nag-sign language siya, nanginginig. Iligtas mo ang tatay ko, kung hindi, itatapon ko ang dugong ito. Hindi ka ba nahihiya sa ginagawa mo kay Clara? Sigaw ni Alejandro. Umiling si Celeste, luhaan. Alam niyang hindi naniniwala si Alejandro na inosente ang kanyang ama. Sa isang iglap, ibinaling niya ang gunting sa sarili niyang leeg. Pagod na siya. Gusto na niyang tapusin ang lahat. Celeste, ano ba? Mabilis pa sa 4:00, hinablot ni Alejandro ang gunting. Sa pag-agaw niya, ang palad niya ang nasugatan. Hinawakan niya ng mahigpit ang mga balikat ni Celeste. Celeste Reyes, pag-aari kita! Sigaw niya, ang mga matay nag-aalab sa galit na hindi niya maintindihan. Walang sino man ang pwedeng manakit sa'yo, kahit pa ang sarili mo, nang wala akong pahintulot. Naiintindihan mo? Kinausap ni Alejandro ang doktor tungkol sa kalagayan ni Clara. Stable na siya, Mr. Villacorte. Nakasurvive siya sa krisis, paliwanag ng doktor. Pero, ang pasyenteng nag-donate ng dugo, si Miss Reyes, ay nanghihina. Kailangan niyang kumain ng masusustansyang pagkain para bumuti ang kalidad ng kanyang dugo at para makabawi ang kanyang katawan. Tumango lang si Alejandro. Pagkaalis ng doktor, biglang kumirot ang ulo niya. Isang pamilyar na sakit na laging bumabalik mula noong aksidente. Sa gitna ng sakit, isang pirapirasong alaala ang pumasok sa isip niya. Si Clara, nakadipa ang mga braso, na tila pinoprotektahan siya mula sa isang panganib. Clara, maghihintay ako. Bulong niya sa sarili. Hihintayin ko ang paggising mo. Habang pabalik, napadaan siya sa kwarto ni Celeste. Nakita niya ito sa loob. Nakangiti habang kausap ang isang binatang doktor, si Dr. Ken. Isang ngiti na hindi kailanman ipinakita sa kanya. Isang ngiti na tila nagpapakita ng kagaanan ng loob. Isang di maipaliwanag na galit ang kumulo sa loob ni Alejandro. Mabilis siyang pumasok sa kwarto at marahas na isinara ang pinto. Anong karapatan mong nangumiti at makipaglandian sa ibang lalaki? Sigaw niya, ang boses ay puno ng panunumbat. Pagkatapos, sa harapan ko, magpapanggap kang aping-api at malungkot? Celeste Reyes, pagkatapos ng ginawa mo kagabi sa kama ko, ang lakas ng loob mong gawin to. Tinawag niya ang kanyang assistant sa telepono. Marco, kanselahin mo ang medical consultation para kay Ricardo Reyes. Agad na nag-sign language si Celeste, puno ng pagmamakaawa. Pero nag-donate na ako ng dugo para kay Clara. Tinupad ko ang usapan. Dapat tulungan mo ang tatay ko. Tinitigan siya ni Alejandro, ang mga matay malamig na parang yelo. Nagbigay siya ng isang mapanuksong ngiti. Gusto mo ng pagkakataon? Tanong niya. Sige, may business party bukas ng gabi. Isasama kita. Kung mapapatunayan mo ang halaga mo doon at matulungan mo akong makuha ang deal na kailangan ko, pag-iisipan kong tulungan ang tatay mo. Kinabukasan, sa party, lahat ay napatingin nang dumating si Alejandro kasama si Celeste. Nakasuot ito ng isang napakagandang bestida. At sa unang pagkakataon, mula nang magising siya, hindi maikakaila ni Alejandro na nabighani siya sa ganda nito. Bago sila pumasok, may ibinulong siya. Alisin mo ang singsing mo. Dito, sekretarya lang kita. Masakit man, tinanggal ni Celeste ang kanilang wedding ring at itinago ito. Sa loob, ipinakilala sila sa mga bigating bisita. Ang pangunahing target nila ay si Mr. Liang, isang maimpluwensyang CEO. Alejandro, napakagaling mong pumili ng sekretarya. Puri ni Director Chen, isa sa mga business partners. Napakaganda niya. Sino ba namang mag-aakala? Dagdag ni Mr. Liang na hindi maalis ang tingin kay Celeste. Kung ganito kaganda ang sekretarya mo, siguradong mas nakakabighani ang asawa mong itinatago mo sa publiko. Ngumiti lang si Celeste. Isang malungkot na ngiti. Nakita ng lahat na hindi siya nagsasalita.
Isang pipi, sabi ng isa. Mas maganda nga yan, nakangising sabi ni Mr. Liang. Itinaas niya ang kanyang baso. Miss Reyes, isang karangalan na makasama ka, isang tagay para sa'yo. Ayaw man ni Celeste, kumuha siya ng baso ng alak. Nag-type siya ng mensahe sa kanyang telepono at ipinakita ito kay Mr. Liang. Mr. Liang, para po sa tagumpay ng ating partnership. Habang pinapanood ni Alejandro si Celeste, napiliting uminom ng alak kasama ang ibang lalaki. Naramdaman na naman niya ang kakaibang galit sa kanyang dibdib. Hindi niya maintindihan kung bakit siya naiinis. Nang medyo lasing na si Mr. Liang, nagsimula na itong maging mapangahas. Hinahawakan ang balikat ni Celeste. Agad itong umiwas. Para mabawi ang sitwasyon, tumayo si Alejandro. Pasensya na, Mr. Liang. Ako na ang iinom para sa kanya, sabi ni Alejandro. Sabay tungga sa isang baso. Teka, may ideya ako, sigaw ni Director Chen. Para mawala ang inis ni Mr. Liang, bakit hindi mo kami sayawan, Miss Reyes? Kung sasayaw ka sa ibabaw ng lamesa, siguradong matutuwa siya at isasara na natin ang deal. Lahat ng mata ay napunta kay Celeste. Tumingin siya kay Alejandro na ang mga mata ay nagsasabing, gawin mo ang lahat para makuha ang deal na to para sa kanyang ama. Para matapos na ang lahat ng ito, huminga ng malalim si Celeste at walang magawang tumuntong sa mesa. Pero bago pa man siya makapagsimula, isang malakas na boses ang pumigil sa lahat. Hindi ba kayo nahihiya? Isang grupo ng makapangyarihang mga lalaki, pinagtutulungan ng isang babae. Pumasok si Dylan Kwan, ang batang CEO ng Kwan Group. Tumingin siya kay Celeste na may pag-aalala. Sila ay nagkita na dati sa lobby ng isang hotel. Tinulungan siya ni Celeste. At mula noon, hindi na ito maalis sa isip niya. Nang makita ni Alejandro ang pagtingin ni Dylan kay Celeste at ang pag-aalala nito, muling sumiklab ang kanyang selos. Hinila niya si Celeste pababa ng mesa. Uuwi na tayo. Pero hinawakan ni Dylan ang kabilang braso ni Celeste. Mr. Villacourt, sa tingin ko ay nilalabag mo na ang karapatan ng iyong sekretarya. Wala kang pakialam, sigaw ni Alejandro at kinaladkad si Celeste palabas ng party at papasok sa pinakamalapit na banyo. Sa loob ng banyo, isinara ni Alejandro ang pinto at itinulak si Celeste sa pader. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Ano ang relasyon ninyo ni Dylan Kwan? Sigaw niya. Sagutin mo ako. Tumingin sa kanya si Celeste, hindi natatakot. Sumagot siya sa sign language, ang bawat kilos ay puno ng hinanakit. Bakit kailangan kong magpaliwanag sa'yo? Katulad mo lang ako. Pareho tayong may itinatago. Itinatago mo ang katotohanan na asawa mo ako. Isang mapaklang tawa ang kumawala kay Alejandro. Huwag mo akong igaya sa'yo. At huwag kang humingi ng pagkakapantay-pantay na hindi mo karapat-dapat makuha. Lumapit pa siya. Ang kanyang hininga ay mainit sa mukha ni Celeste. Ang galing mo, no? Habang inaakit mo si Mr. Liang, kasabay mong nilalandi si Dylan Kwan. Napakababa ng tingin ko sa'yo. Ang selos at galit ay umapaw sa kanya. Hindi na niya napigilan ang sarili. Hinawakan niya ang mukha ni Celeste at marahas itong hinalikan. Isang halik na hindi puno ng pagmamahal, kundi ng pagnanais na magparusa at umangkin. Sa kabila ng kanyang pagpupumiglas, hindi siya binitawan ni Alejandro. Ngunit sa huli, gamit ang lahat ng kanyang lakas, na itulak siya ni Celeste palayo. Pinunasan ni Alejandro ang kanyang labi at ang tingin niya ay lalong lumamig. Tandaan mo ito, Celeste, sabi niya. Ang boses ay walang emosyon. Bago magising si Clara, ikaw ay si Secretary Reyes lang at sa ayaw at sa gusto mo, mananatili ka sa tabi ko. Umalis siya at iniwan si Celeste na nanginginig. Hinahaplos ang mga pasa sa kanyang leeg na iniwan ng halik ni Alejandro. Ang sakit ay hindi lang pisikal, kundi nasa kaibuturan ng kanyang puso. Paglabas niya ng banyo, nakasalubong niya si Director Chen. Ngumiti ito sa kanya na parang isang mapag-arugang ama. Miss Reyes, okay ka lang ba?
Nakita kong marami kang nainom kanina, sabi nito. Halos kaedad lang kita ng anak kong babae. Heto, tanggapin mo. Isang tableta para sa hangover, para gumaan ang pakiramdam mo. Dahil sa pagod at kalituhan, tinanggap ni Celeste ang tableta at ininom ito. Ngunit ilang sandali lang, nagsimulang umikot ang kanyang paningin. Ang huli niyang nakita ay ang nakangising mukha ni Director Chen bago siya tuluyang mawalan ng malay. Samantala, bumalik si Alejandro sa party table para ipagpatuloy ang pakikipag-usap kay Mr. Liang. Napansin ni Dylan na wala si Celeste. Nasaan si Miss Reyes? Tanong ni Dylan kay Marco. Sabi po ni Sir Alejandro, nauna na raw po siya sa sasakyan. Sagot ng assistant. Isang masamang kutob ang naramdaman ni Dylan. Hindi, may mali. Hahanapin ko siya. Pero huli na ang lahat. Sa isang pasilyo, buhat-buhat ni Director Chen ang walang malay na si Celeste papunta sa isang pribadong kwarto. Mula sa malayo, nakita siya ni Mr. Liang at tumango ito na may ngisi sa labi. Sabihin mo kay Alejandro, bukas na bukas, pipirmahan ko ang kontrata, sabi ni Mr. Liang sa isang tauhan bago masayang umalis. Sa loob ng kwarto, dahan-dahang iminulat ni Celeste ang kanyang mga mata. Ang una niyang nakita ay ang nakangising mukha ni Mr. Liang, papalapit sa kanya. Nakulong siya sa isang bangungot na hindi niya matakasan. Sa lobby ng hotel, nagsimulang magtaka si Alejandro. Kanina pa dapat nasa sasakyan si Celeste, pero wala pa rin siya. Nang akmang babalik na siya sa loob para hanapin ito, hinarang siya ni Director Chen. Alejandro, huwag ka nang mag-alala. Sabi ni Director Chen, tinatapik ang kanyang balikat. Naintindihan ko na. Ipinadala mo ang maganda mong sekretarya para asikasuhin si Mr. Liang. Ang galing ng diskarte mo. Dahil sa kanya, siguradong makukuha natin ang kontrata. Biglang nagdilim ang paningin ni Alejandro. Ano ang sinabi mo? Sabi ko, si Secretary Reyes ang magiging susi sa tagumpay natin. Pagmamalaki pa ni Director Chen. Isang malakas na suntok ang pinakawalan ni Alejandro sa mukha ni Director Chen. Hayop ka! Sigaw niya at kumaripas ng takbo pabalik sa loob. Ang puso niya'y kumakabog sa takot na hindi niya maintindihan. Samantala, sa loob ng kwarto, desperadong lumalaban si Celeste. Alam mo ba, Miss Reyes, sabi ni Mr. Liang habang pilit siyang hinahawakan, si Alejandro mismo ang nagbigay sa akin sa'yo. Regalo ka raw niya sa akin. Ang mga salitang iyon ay parang mga punyal na tumusok sa puso ni Celeste. Nawalan siya ng pag-asa. Ngunit sa huling sandali, nakita niya ang isang table lamp sa tabi ng kama. Dinampot niya ito at buong lakas na ipinalo sa ulo ni Mr. Liang. Napasigaw sa sakit ang lalaki. Ginamit ni Celeste ang pagkakataong iyon para tumakbo. Ngunit sa kanyang pagmamadali, natapilok siya at bumagsak. Muli siyang hinila ni Mr. Liang papasok sa kwarto. Habang nagpupumiglas, sa gitna ng kanyang takot, narinig niya ang malalakas na yabag papalapit. Biglang bumukas ang pinto. Si Alejandro, parang isang mabangis na hayop, sinugod ni Alejandro si Mr. Liang. Sunod-sunod na suntok ang ibinigay niya rito hanggang sa bumagsak itong duguan. Kunin mo ang walang kwenta mong kontrata at lumayas ka sa harapan ko. Sigaw ni Alejandro. Tinawag niya si Marco. Marco, kunan mo ng video to. Gagamitin natin tong panakot sa kanya. Matapos ang gulo, nilapitan niya si Celeste na nakaupo sa sahig, nanginginig at umiiyak. Dahan-dahan niya itong binuhat. Walang salita. Pero ang mga kilos niya ay puno ng pag-aalala. Sa loob ng sasakyan, habang pauwi, biglang gumalaw si Celeste. Sa isang iglap, lumapit siya kay Alejandro, ang mga matay puno ng galit at sakit. Bakit mo ako ibinigay sa kanya? Tanong niya gamit ang sign language. Hindi ko ginawa yon. Depensa ni Alejandro. Bumalik ka sa upuan mo. Pero hindi siya sinunod ni Celeste. Sa halip, sa gitna ng kanyang galit at kalituhan, bigla niyang hinalikan si Alejandro. Isang halik na puno ng pait.
At pagkatapos, kinagat niya ng mariin ang labi nito. Sa sandaling iyon, sa pagtatama ng kanilang mga mata, isang pamilyar na kuryente ang dumaloy sa pagitan nila. Bumalik sa isip ni Celeste ang lahat ng matatamis nilang alaala. Salamat sa Diyos at nakilala kita, Celeste. Pangako, poprotektahan kita habang buhay. Ang mga pangakong iyon ay tila isang malupit na biro ngayon. Napagod na siya. Sumandal siya sa dibdib ni Alejandro at doon umiyak ng tahimik. Marco, utos ni Alejandro, ang boses ay bahagyang nanginginig. Tumawag ka sa ospital. Sabihin mo, asikasuhin na nila ang kaso ni Ricardo Reyes. Pagdating sa bahay, dinala ni Alejandro si Celeste sa kwarto. Habang nakahiga ito at natutulog, hindi niya maalis ang tingin dito. Naalala niya ang sinabi ni Marco kanina. Sir, hindi po ba kayo nasasaktan kapag nakikita ninyong nasasaktan si Ma'am Celeste? Napatingin si Alejandro sa kamay ni Celeste. Nakita niya ang wedding ring na isinuot na pala nito ulit at naalala niya ang kanyang lola. Apo, sabi ng kanyang lola noong araw ng kanilang kasal, pakiusap, maging mabait ka kay Celeste, maging mapagpasensya ka sa kanya. Alam kong labag sa loob mo ang kasal na ito, pero sana alagaan mo siya. Habang nakatitig siya kay Celeste, isang imahe ang pumasok sa kanyang panaginip. Ang likod ng isang babae. Isang imahe na nagpapadama sa kanya ng kakaibang init at kaligayahan. Ngunit nang susubukan na niyang alamin kung sino ito, ang mukha ni Clara ang lumitaw. Kinaumagahan, nagising si Celeste at nakita si Alejandro na nakabantay sa kanya buong gabi. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Sakto namang pumasok ang isang katulong na may dalang pagkain. Ma'am, pinapabigay po ni Sir Alejandro, sabi ng katulong. Mga pagkain po na pampalakas ng dugo. Para raw po kapag kailanganin na. Para raw po kapag kailanganin na naman ni Miss De Leon ang dugo ninyo. Malakas na po ulit kayo. Ang maliit na ngiting namumutawi sa labi ni Celeste ay biglang naglaho. Bumalik ang sakit sa kanyang puso. Mas matindi pa kaysa dati. Ang kaunting pag-asa na naramdaman niya ay biglang nadurog. Sa mata ni Alejandro, isa pa rin siyang kasangkapan, isang walking blood bag para sa babaeng tunay niyang mahal. Hindi nagtagal, isang malakas at autoritatibong boses ang umalingaw-ngaw sa buong mansyon. Alejandro Villacorte, nasaan ka? Dumating si Doña Elvira, ang lola ni Alejandro at ang matriarch ng pamilya Villacorte. Nalaman niya ang tungkol sa pilit na pagdodonate ng dugo ni Celeste. Hinarap niya ang kanyang apo na may nag-aapoy na galit sa mga mata. Paano mo nagawa to sa asawa mo? Pinipilit mo siyang magbigay ng dugo para sa ibang babae? Lola, si Clara ang nagligtas sa buhay ko. Matigas na sagot ni Alejandro. At si Celeste. Anak siya ng taong may kasalanan ng lahat ng ito. Ang pag-ibig ko ay para lang kay Clara. Isang malutong na sampal ang dumapo sa pisngi ni Alejandro. Walang hiya ka, sigaw ni Doña Elvira. Nakalimutan mo na ba ang tatay mo? Ipinagpalit niya ang pamilya para sa kabit niya at sa huli, pareho silang namatay sa aksidente. At ngayon, gusto mong sundan ang yapak niya? Gagamitin mo ang asawa mo para sa kapakanan ng dati mong nobya? Hindi po ganon, Lola. Kalmadong paliwanag ni Alejandro. Ang ina ni Celeste, si Mrs. Reyes, ang kusang nag-alok na magdodonate ng dugo si Celeste. Siyempre, may kapalit. Malaking halaga ang hiningi niya sa akin. Hindi natinag si Doña Elvira. Wala akong pakialam sa kanila. Ang mahalaga sa akin ay si Celeste. Siya ang asawa mo at apo ko sa batas. Siya ang Villacorte, hindi ang babaeng yon. Dinala ni Doña Elvira si Alejandro sa kwarto kung nasaan si Celeste. Mula ngayon, dito ako titira sa mansyon ninyo, deklara niya. At gusto kong makita na sa publiko, kinikilala mo si Celeste bilang asawa mo. Bukas na bukas, isasama mo siya sa lahat ng lakad mo.
Tandaan mo, Alejandro, si Clara ay utang na loob lang. Pero si Celeste, siya ang asawa mo, ang babaeng dapat mong mahalin at alagaan. Para mapakalma ang kanyang lola, walang nagawa si Alejandro kundi ang sumang-ayon. Opo, Lola, mas madalas ko na pong isasama si Celeste sa labas. Mabuti, sabi ni Doña Elvira. At isa pa, gusto kong magsama na kayo sa iisang kwarto. Gabi na, ihatid mo na ang asawa mo sa silid tulugan ninyo. Gabi na, at parehong alanganin sina Alejandro at Celeste. Pumasok ka na sa kwarto, utos ni Alejandro. Magsha-shower lang ako. Nang makapasok si Celeste, ang una niyang ginawa ay lumabas ulit. Dala ang kanyang unan at kumot, balak matulog sa ibang silid. Ngunit pagbukas niya ng pinto, nakita niya ang kanyang lola na nakaupo sa isang silya sa labas, nagbabantay. Pagkatapos maligo ni Alejandro, nagulat siyang makita si Celeste na nakaupo pa rin sa gilid ng kama. Akala ko ba aalis ka na? Tanong niya. Itinuro ni Celeste ang pinto. Sumilip si Alejandro at nakita ang kanyang lola. Napabuntong hininga siya. Mukhang kailangan nilang umarte. Sige, kung gusto mong magpanggap, pagbibigyan kita, bulong ni Alejandro. Isinara niya ng mahigpit ang pinto. Lumapit siya kay Celeste. Hinawakan ito sa baywang at bigla itong binuhat papunta sa kama. Dahan-dahan niyang tinanggal ang mga botones ng damit ni Celeste. Akala nito ay may gagawin siyang masama, ngunit sa huli, ibinulong niya sa tainga nito. Para marinig ni Lola na may ginagawa tayo, tumalon-talon ka sa kama sa loob ng 30 minuto. Huwag kang titigil. Kinabukasan, kinausap ni Celeste si Marco. Totoo ba na humingi ng pera ang nanay ko kay Alejandro? Tumango si Marco. Opo, ma'am. Humigit kumulang ₱250,000 po ang kinuha niya. Puno ng galit, umuwi si Celeste sa bahay ng kanyang ina. Naabutan niya itong nagmamadyong kasama ang mga kaibigan. Walang sabi-sabi. Itinabig niya ang mga madyong sa mesa. Nanay, bakit mo ginawa yon? Bakit ka humingi ng pera kay Alejandro? Biglang may mga siga na pumasok sa bahay. Mga loan shark. Mrs. Reyes, nasaan na ang 1,000,000 utang mo? Teka, ang anak ko, asawa yan ng CEO ng Villacorte Group. Pagtatanggol ng ina ni Celeste. Hindi kami naniniwala sa'yo. Sabi ng leader, ipinapakita ang kasulatan ng utang. Dalawa lang ang pagpipilian mo. Ibigay mo ang kamay mo. O, itong maganda mong anak ang magbabayad. Nakita ng lalaki ang mamahaling singsing sa daliri ni Celeste at pilit itong inaagaw. Bitawan niyo siya. Isang malakas na boses ang pumuno sa kwarto. Dumating si Alejandro. Tinulak niya ang mga siga palayo kay Celeste. Kung gusto niyo ng pera, puntahan niyo ako sa Villacorte Group. Mayabang niyang sabi. Pagkaalis ng mga loan shark, lumingon siya kay Celeste na ngayon ay puno ng pasasalamat. Salamat, sabi ni Celeste sa sign language. Babalik ko rin ang pera mo. Inilahad ni Alejandro ang kanyang kamay. Halika na. May pupuntahan tayong party. Pagdating nila sa isang marangyang pagtitipon, agad silang sinalubong ng isang magandang babae na halatang masama ang tingin kay Celeste. Siya si Lara De Leon, ang nakababatang kapatid ni Clara. Anong ginagawa ng babaeng yan dito? Sigaw ni Lara. Dinuduro si Celeste. Siya ang anak ng taong dahilan kung bakit kumatos ang ate ko. Bakit mo siya dinala dito, Alejandro? Lara, kumalma ka. Sabi ni Alejandro, sinusubukang pakalmahin ang sitwasyon. Dinala ko siya rito para humingi ng tawad sa pamilya ninyo. Nag-sign language si Celeste, desperadong ipinapaliwanag. Wala pong kasalanan ng tatay ko, inosente siya. Isang pipi na hindi man lang kayang magsalita para humingi ng tawad? Mapanuyang sabi ni Lara, walang kwenta. Mga gwardya, paluhurin niyo ang babaeng yan. Pero bago pa man makalapit ang mga gwardya, isang pamilyar na boses ang pumagitna. Teka muna, anong kaguluhan ito? Dumating si Cassandra, ang pinsan ni Alejandro. Agad niyang inalalayan si Celeste. Ate Celeste, anong nangyayari?
Pinapunta ako rito ni Lola Elvira para batiin si Lolo De Leon sa kaarawan niya. Hindi ko naman alam na ganito pala kasama ang pagtrato ng mga De Leon sa bisita nila. Alejandro, totoo ba? Tanong ni Lara, hindi makapaniwala. Asawa mo talaga ang babaeng yan? Sa harap ng lahat ng tao, sa harap ng nagbubulungang mga bisita, walang pag-aalinlangang hinawakan ni Alejandro ang kamay ni Celeste. Oo, mariin niyang sabi. Ipinapakilala ko sa inyong lahat si Celeste Reyes Villacorte, ang aking legal na asawa. Sa isang sulok ng hardin, nilapitan si Celeste ni Dylan Kwan. Narinig ko mula kay Cassandra na nandito ka raw kaya ako pumunta. Sabi ni Dylan na may ngiti. Mukhang hindi ka masaya. Gusto mo bang umalis na lang tayo dito? Umiling si Celeste. Hindi niya kayang iwan si Alejandro. Celeste, alam ko na asawa ka na niya. Seryosong sabi ni Dylan. Pero hindi nito mababago ang katotohanan na gusto kita. Mula sa itaas ng balkonahe, nakita ni Alejandro ang pag-uusap nila. Muli, kumulo ang dugo niya. Mabilis siyang bumaba at hinila si Celeste palayo kay Dylan. Dito ka lang sa tabi ko. Utos niya. Biglang nagsalita si Lara sa mikropono. Mga kaibigan, isang magandang balita po. Ang ate ko, si Clara, ay gising na. Lahat ay nagulat. Mula sa loob ng bahay, lumabas si Clara, nakangiti habang itinutulak sa isang wheelchair. Pagkakita sa kanya, agad na binitiwan ni Alejandro ang kamay ni Celeste at tumakbo palapit kay Clara. Alejandro, mahinang sabi ni Clara, hinahaplos ang kanyang mukha. Salamat, salamat at hindi mo ako iniwan. Sa loob ng 3 taon, ikaw lang. Ikaw lang ang dahilan kung bakit ako lumaban at nagising. Napansin ni Clara ang suot na kurbata ni Alejandro. Suot mo pa rin pala ang kurbatang regalo ko sa'yo. Ibig sabihin, mahalaga pa rin ako sa'yo. Tumingin siya kay Alejandro na may lungkot. Pero narinig kong, kasal ka na kay Celeste Reyes. Magpapaliwanag ako, Clara. Pangako, sabi ni Alejandro. Sa isang senyas mula kay Lara, isang tauhan ng palihim na nagtulak kay Celeste papunta sa swimming pool. Splash! Nang makita ni Alejandro na nahulog si Celeste, akma na sana siyang tatalon para sagipin ito. Pero biglang umarte si Clara na nahihirapan siyang huminga at nawalan ng malay. Clara! Clara! Sigaw ni Alejandro. Walang magawa, binuhat ni Alejandro si Clara habang pinapanood niya si Dylan Kwan na tumalon sa pool para sagipin si Celeste. Sa isip niya, kailangan niyang unahin si Clara. Ngunit may isang tao sa dilim na tahimik na nanonood sa lahat ng nangyayari. Siya si Adrian, ang nakababatang kapatid ni Alejandro. Sa loob ng 3 taon, palihim niyang binibisita at inaalagaan si Clara sa ospital. Siya talaga ang unang nakadiskubre na gising na si Clara. Naalala ni Adrian ang usapan nila. Clara, bakit? Bakit mo ginagawa to? Tanong niya. Ako ang nag-utos sa'yo na mag-set up ng pekeng kidnapping para paghiwalayin sina Alejandro at Celeste. Pero hindi ko sinabing totohanin mo at magdulot ka ng aksidente para sa kuya ko. Puno ng pait ang nangiti ni Adrian. Madali lang nakuha ni Alejandro ang pag-ibig ni Clara. Habang siya, na laging nasa tabi nito, ay parang isang aso lamang. Hindi ka aso, Adrian, sabi ni Clara sa alaala. Ikaw ang knight in shining armor ko. Pagkatapos magising ni Clara, narinig niya mula sa mga nurse kung paano siya alagaan ni Alejandro araw-araw. At nang dumalaw si Lara, nalaman niya ang buong katotohanan. Ate, hindi mo ba naaalala? Tanong ni Lara. Si Celeste ang babaeng in love kay Alejandro noon. Pero dahil nagka-amnesia si Kuya Alejandro, ikaw na ngayon ang nasa isip niya. Isang masamang plano ang nabuo sa isip ni Clara. Ito na ang kanyang pagkakataon. Ngayon, sa ospital, habang buhat-buhat ni Alejandro ang comatose na si Clara, kasabay niyang dumating si Dylan, na buhat-buhat naman ang basang-basa at nanginginig na si Celeste. Hindi ka karapat-dapat sa kanya, Villacorte, galit na sabi ni Dylan.
Hindi ka tunay na lalaki. Hindi pinansin ni Alejandro ang sinabi nito at dumiretso sa emergency room. Sa loob, niyakap siya ni Clara. Alejandro, bulong niya. Pero habang yakap niya si Clara, ang isip at mga mata ni Alejandro ay nasa labas, nakatingin kay Celeste, puno ng pag-aalala na hindi niya maipaliwanag. Sa loob ng silid sa ospital, habang nakayakap kay Alejandro, napansin ni Clara ang pagkabalisa sa kanyang mga mata. Hindi ka ba masaya na gising na ako? Tanong ni Clara. Ang boses ay puno ng pagtatampo. Naaalala ko, 3 taon na ang nakalipas. May ipagtatapat ka raw sa akin. Nakita niyang pilit inaalala ni Alejandro ang nakaraan. Agad kumilos si Clara para pigilan ito. Hindi niya maaaring hayaang maalala ni Alejandro ang lahat, lalo na ang mga bagay na may kinalaman kay Celeste. Nakatulog ako ng 3 taon, sabi ni Clara, habang bumubuhos ang mga pekeng luha. At sa paggising ko, asawa mo na pala ang babaeng yon. Ang sakit, Alejandro. Huwag kang mag-alala, mabilis na sagot ni Alejandro. Para sa akin, sekretarya ko lang si Celeste. At isa pa, siya lang ang may kaparehong rare blood type mo. Kaya ko lang siya pinanatili sa tabi ko ay para may mag-donate ng dugo sa'yo kapag kinailangan mo. Isang munting ngiti ang sumilay sa labi ni Clara. Kung ganoon, sabi niya, maaari bang hilingin ko na si Celeste na mismo ang mag-alaga sa akin dito sa ospital? Gabi na. Bumuhos ang malakas na ulan. Dala-dala ni Celeste ang kanyang mga gamit, handa nang umalis sa mansyon ng mga Villa Corte. Sinalubong siya ni Alejandro sa may pintuan. Gising na si Clara. Sign language ni Celeste. Ang mukha'y walang emosyon. Wala na akong silbi sa'yo. Malaya ka na. Ganun na lang ba kadali para sa'yo na iwan ako? Tanong ni Alejandro. May halong galit at sakit sa kanyang boses. Wala namang tayo. Sagot ni Celeste. Sa isang iglap, hinila siya ni Alejandro papasok sa elevator. Isinandal niya ito sa pader. Ang kanilang mga mukha ay magkalapit na magkalapit. Celeste Reyes, ginagalit mo ako, bulong niya. At sa pagkakataong ito, hahayaan kong tuluyan na akong mawala sa katinuan dahil sa'yo. Hinalikan niya ito, isang halik na puno ng desperasyon at pag-angkin. Asawa kita, Celeste, sabi niya pagkatapos. Sa akin ka lang, habang buhay. Alejandro, sumagot si Celeste sa isip, ang puso'y nagdurugo. Bakit hindi mo na lang aminin na may nararamdaman ka para sa akin? Kahit kailan, hindi sumagi sa isip ko na iwan ka. Kinaumagahan, inutusan ni Alejandro ang katulong na maghanda ng pagkain para dalhin kay Clara. Ngunit nagpresinta si Celeste. Ito na ang pagkakataon niyang makausap si Clara tungkol sa pagkakakulong ng kanyang ama. Pagdating sa ospital, hinarang siya ni Lara. Ang kapal ng mukha mong magpakita rito, sigaw ni Lara. Huwag kang magkakamaling gumawa ng masama sa ate ko tulad ng ginawa ng kriminal mong ama. Lara, tama na. Saway ni Clara mula sa loob. Hayaan mo siyang pumasok. Alam kong inutusan lang siya ni Alejandro na personal na ihatid ang pagkain ko. Ayaw niya sigurong mag-alala. Tahimik na pinagmasdan ni Celeste si Clara. Kung ang tatay ko talaga ang may kasalanan, dapat galit na galit siya sa akin ngayon. Isip niya. Pero bakit parang ang kalmado niya? Pasensya ka na sa kapatid ko, sabi ni Clara, ngumingiti ng matamis. Hindi ko naman pwedeng isisi sa'yo ang kasalanan ng iba. Tinikman ni Clara ang sandwich na dala ni Celeste. Medyo matabang, sabi niya. Lara, pwede mo bang abutin yung peanut butter? Lingid sa kaalaman ni Celeste, may matinding allergy si Clara sa mani. Sinadya niyang ipahid ito sa tinapay at kainin. Pagkatapos ng ilang sandali, nagsimula siyang mamula at hirap huminga. Isang perpektong pag-arte para palabasin na si Celeste ang may kasalanan. Isang tawa ang kumawala kay Clara nang maiwan siyang mag-isa. Isang pipi. Paano niya ako tatalunin? Pagdating ni Alejandro, galit na galit si Lara. Tingnan mo ang ginawa ng asawa mo. Alam niyang allergic si ate sa mani, pero sinadya niyang lagyan ang pagkain niya. Hindi totoo yan, depensa ni Celeste.
Siya mismo ang naglagay niyan sa tinapay niya. Bakit naman niya sasaktan ng sarili niya, Celeste? Malamig na tanong ni Alejandro. Tumingin siya kay Clara. Mula ngayon, kung ano ang gusto mong kainin, sa akin mo sabihin. Paglabas nila ng kwarto, muling nagpaliwanag si Celeste. Hindi ko alam na allergic siya sa mani. At sinasabi ko sa'yo, siya mismo ang may gawa niyan sa sarili niya. Pero hindi na siya pinakinggan ni Alejandro. Pag-uwi sa bahay, sa sobrang sama ng loob, tumayo si Celeste sa ilalim ng malamig na shower. Hinayaan niyang bumuhos ang tubig sa kanyang katawan, na para bang kaya nitong hugasan ang sakit na nararamdaman niya. Hanggang kailan ko pa ba ito kakayanin? Hanggang kailan pa ako aasa na maaalala niya ako? Sa labas ng banyo, nakatayo si Alejandro, nakikinig sa agos ng tubig. Hindi niya alam kung si Celeste ba ang pinahihirapan niya o ang sarili niya. Nang pumasok siya sa kwarto, nakita niya ang computer ni Celeste na nakabukas. Ang wallpaper nito, isang vase na puno ng bulaklak na baby's breath. Nag-iwan siya ng isang note sa tabi ng computer. Bukas, 8 p.m., sa Privy Hotel, sabay nating ipagdiwang ang birthday mo. Kinabukasan sa opisina, isang hindi inaasahang bisita ang dumating para kay Alejandro, ang kapatid niyang si Adrian. Anong ginagawa mo rito? Malamig na tanong ni Alejandro. Hindi ba't sinabi ko nang huwag kang babalik sa Pilipinas? Si Lola ang nagsabi sa aking bumalik at magtrabaho dito sa kumpanya. Kalmadong sagot ni Adrian. Tiningnan ni Alejandro ang kapatid. May hinala siya rito, ngunit tinawagan niya ang kanilang lola para kumpirmahin. Totoo nga. Sige, sabi ni Alejandro. Pwede kang magtrabaho sa design department, pero siguraduhin mo lang na hindi ka gagawa ng gulo. Narinig ko nga pala. Kuya, sabi ni Adrian na may mapanuyang ngiti. Ang asawa mo raw ay isang pipi at siya rin ang naglagay kay Clara sa bingit ng kamatayan noon. Bago pa man makasagot si Alejandro, tumunog ang kanyang telepono. Si Dylan Kwan. Villacorte, magkita tayo, laban tayo. Habang papalapit ang gabi, sumakay si Celeste sa isang taxi papunta sa Privy Hotel. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ito ang unang pagkakataon na aalalahanin ni Alejandro ang kanyang kaarawan mula noong aksidente. Puno ng pag-asa ang kanyang puso, ngunit habang nasa biyahe, napansin niyang mali ang daan na tinatahak ng taxi driver. Agad siyang kinabahan. Gamit ang kanyang telepono, mabilis niyang ipinadala ang kanyang lokasyon kay Alejandro. Samantala, sa isang gym, si Alejandro at si Dylan ay nasa gitna ng isang matinding boxing match. Suntok dito, suntok doon. Pareho silang ayaw magpatalo. Nang malapit na ang 8:00, itinigil na ni Alejandro ang laban. Kailangan ko nang umalis. Pagtingin niya sa kanyang telepono, nakita niya ang mensahe ni Celeste. Tulong! Agad na nagkatinginan sina Alejandro at Dylan. Alam nilang pareho na may masamang nangyari. Magkasama silang umalis para hanapin si Celeste. Dinala si Celeste sa isang abandonadong bodega. Ang mga nagkidnap sa kanya ay ang mga loan shark na naningil sa nanay niya. Miss Reyes, mukhang kailangan na nating tapusin ang usapan, sabi ng leader habang hawak ang isang kutsilyo. Dahan-dahan niyang ginigilit ang tela ng bestida ni Celeste. Bawat hiwa ay nagdudulot ng takot. Biglang bumukas ang pinto ng bodega. Bitawan niyo siya. Dumating si Alejandro. Sinugod niya ang mga kidnapper at sa tulong ni Dylan na sumunod. Nailigtas nila si Celeste. Yakap-yakap ni Alejandro si Celeste. Sa wakas, dumating ang bayani niya. Lingid sa kanilang kaalaman, ang utak sa likod ng kidnapping ay si Adrian. At ang totoong nag-utos kay Adrian ay walang iba, kundi si Clara. Sa ospital, galit na galit si Clara. Ang tanga-tanga mo, Adrian. Bakit hanggang ngayon, buhay pa rin ang babaeng yan? At bakit mas lalo pang nag-aalala sa kanya si Alejandro? Huminahon ka, Clara, sabi ni Adrian. Sinusubukang pakalmahin ito. Gusto kong maniwala si Alejandro na ako
At ako lang, ang babaeng pinakamamahal niya. Sigaw ni Clara. Mula sa kanyang bulsa, kinuha niya ang isang maliit na pito. Ang pito na dating pagmamay-ari ni Celeste. Ang regalong ninakaw niya noon sa mansyon ng mga Villacorte. Nananaginip si Alejandro. Nakikita niya ang likod ng dalawang babae na nagpipinta ng mga bulaklak na baby's breath. Ang isa sa kanila, alam niyang mahal na mahal niya. At sa kanyang panaginip, nakita niya ang isang pito. Paggising niya, wala si Celeste sa tabi niya. Nagmadali siyang bumaba at nakita ito sa hardin, kausap ang isang pribadong investigador. Ayon sa investigasyon ko, ma'am, sabi ng lalaki, ang sasakyan ng tatay ninyo ay totoong nasa bodega noong araw ng krimen. May mga sako at lubid sa loob na may DNA ni Miss De Leon, pero may posibilidad na pinatulog si Mr. Reyes at sinetap lang ang lahat para magmukhang kidnapping. Pagkaalis ng investigador, agad na lumapit si Alejandro. Bakit hindi mo man lang sinabi sa akin na gising ka na? Tanong niya. May halong pag-aalala. Hinawakan niya ang kamay nito. Halika na, uwi na tayo. Sa hapagkainan, kasama ang kanilang lola at pinsan na pag-usapan ng negosyo. Apo, narinig ko na naghahanap ka ng bagong business partner para sa expansion sa ibang bansa? Tanong ni Doña Elvira. Opo, Lola. Kinokonsidera ko po ang pamilya de Ocampo. Ah, si Mr. de Ocampo. Narinig ko takot yan sa asawa niya. Natatawang sabi ni Dola Elvira na may patingin kay Alejandro. Nakilala ko na po sila sa isang party, Lola, sabi ni Alejandro. Pero ang asawa niyang si Mrs. Isabel de Ocampo, mukhang hindi ako gusto. Siyempre, ang sungit-sungit mo kaya, kuya. Sabat ni Cassandra. Si Ate Celeste lang ang nakakatiis sa'yo. Alam mo, kuya, dapat mag-set ka ng dinner meeting kasama sila. Ipakita mo kung gaano kayo ka-sweet ni Ate Celeste. Siguradong makukuha mo ang tiwala nila. Sumang-ayon si Doña Elvira. Tama si Cassandra. Si Celeste lang ang makakatulong sa'yo dito. Tumingin si Alejandro kay Celeste. Pangako, Lola, sign language ni Celeste. Tutulungan ko si Alejandro na makuha ang partnership na ito. Gabi, tahimik na nakaupo si Alejandro sa kanyang opisina sa bahay. Pumasok si Marco. Sir, may itatanong po sana ako. Sabi ni Marco. Ano yon? Naisip ko lang po, kung mawala ang isang bahagi ng alaala mo, mawawala rin po ba ang nararamdaman mo para sa isang tao? Napaisip si Alejandro. Hindi niya alam ang isasagot. Sir, pagpapatuloy ni Marco, sa tingin ko po, ang alaala lang ang nawala sa inyo, pero hindi ang pagkatao ninyo. Kahit makalimutan ng isip, ang puso, hindi. Laging maaalala ng puso kung sino ang pinakamahalaga sa kanya. Instinct po yon. Naiwang mag-isa si Alejandro sa dilim. Bakit? Bakit sa tuwing kasama niya si Clara, pakiramdam niya ay may pader sa pagitan nila? Ngunit kapag si Celeste ang kasama niya, may isang malakas na puwersang humihila sa kanya, palapit dito. Dumating ang gabi ng kanilang dinner meeting kasama ang mag-asawang De Ocampo. Bilang isang sorpresa, umupo si Alejandro sa harap ng isang grand piano at tumugtog ng isang romantikong kanta. Ang musika ay para kay Celeste. Pagkatapos ng kanta, sa harap ng kanilang mga bisita, lumapit si Celeste at walang alinlangan na hinalikan si Alejandro bilang pasasalamat. Sa hapagkainan, formal silang nag-usap. Mr. and Mrs. De Ocampo, ikinagagalak kong ipakilala ang aking asawa, si Celeste. Sabi ni Alejandro. Hindi man siya nakakapagsalita, gusto pa rin niyang personal na maging host ng gabing ito. Mr. Villacorte, magiging prangka na ako sa'yo, sabi ni Isabel de Ocampo. Noong una tayong nagkita, hindi maganda ang impression ko sa'yo, ni hindi mo man lang ako kinamayan. Agad na nag-sign language si Celeste. Si Alejandro ang naging tagapagsalin. Patawarin niyo po sana ang asawa ko, sabi ni Celeste. Nung araw na yon, may allergy po siya sa kamay, kaya iniiwasan niyang makipagkamay sa mga bisita. Paano naman kayo nagkakilala? Tanong ni Mr. De Ocampo na curious.
Muling nag-sign language si Celeste. Nagkakilala po kami noong college. Kwento niya habang isinasalin ni Alejandro. Siya ang pinakagwapong lalaki sa buong campus. Sa unang pagkikita pa lang namin, nabighanin na agad ako sa kanya. Tadhana na ang gumawa ng paraan. Naging volunteer ako sa isang eskwelahan para sa mga pipi at bingi na pag-aari pala ng lola ni Alejandro. Nalaman ni Lola Elvira na may gusto ako sa apo niya. Kaya siya na mismo ang nagpakilala sa amin. Napangiti si Isabel. Pareho pala tayo, Celeste. Matapang din ako pagdating sa pag-ibig. Tayo ang humahabol. Nagtawanan sila at nag-toast. Ang deal ay nasilyado na, hindi dahil sa negosyo, kundi dahil sa pag-ibig. Pag-uwi sa kanilang kwarto, hindi mapakali si Alejandro. Totoo ba yon? Tanong niya. Na may gusto ka na sa akin mula pa noong college? Tumango si Celeste. Bahagyang namumula ang mga pisngi. Isang ngiti ang sumilay sa labi ni Alejandro. Isang tunay na ngiti. Lumapit siya. Ang mga matay nagniningning. Sa sandaling iyon, nawala ang lahat ng pagdududa, ang lahat ng galit. Ang tanging naroon ay ang hindi maipaliwanag na koneksyon na laging naroon. Naghihintay lang na muling matuklasan. Wala nang salita. Ang kanilang mga katawan na ang nag-usap. Sa gabing iyon, sa unang pagkakataon, muli silang naging isa. Kinaumagahan, nagising si Alejandro na mahigpit na yakap-yakap si Celeste. Ngunit ang sandaling iyon ay nasira nang biglang tumunog ang kanyang telepono. Si Clara. Agad siyang bumitaw kay Celeste at sinagot ang tawag. Nagkunwaring tulog si Celeste, ngunit ang bawat salita ay parang kutsilyong tumatarok sa kanyang puso. Sa ospital, naghihintay si Clara. Alejandro, tingnan mo. Masayang sabi ni Clara. Kaya ko nang tumayo. Sinubukan niyang maglakad, pero sinadya niyang matumba papunta sa mga braso ni Alejandro. Natatakot ako, Alejandro, sabi niya, umiiyak. Natatakot akong habang buhay na lang akong nakahiga sa kama. Kapag nangyari yon, kamumuhian mo na ba ako? Nyakap niya si Alejandro ng mahigpit. Naiinggit ako kay Celeste. Naiinggit ako kasi nakukuha niya ang atensyon mo. At habang lalo akong naiinggit, lalo kong hinahangad na makuha ang pag-ibig mo. Tumingin siya sa mga mata ni Alejandro. Alejandro, hihiwalayan mo ba siya? Para sa akin, nag-alinlangan si Alejandro. Ayaw niyang saktan si Celeste. Nakita ni Clara ang pag-aalinlangan, kaya inilabas niya ang kanyang alas. Ang 7. Tingnan mo, Alejandro, ang ating 7. Ang sayo may nakaukit na C para kay Clara at ang sa akin ay A para kay Alejandro. Tinitigan ni Alejandro ang 7. Isang pamilyar na bagay. Naalala niya na minsan na nga siyang nagbigay ng ganitong 7 sa babaeng mahal niya. Patawad, Clara, sabi niya. Pangako, hindi ko kakalimutan ang pangako kong poprotektahan ka. Samantala, dinalaw ni Celeste ang kanyang ama na pansamantalang pinalaya para magpagamot. Anak, pasalamatan mo si Mr. Villacorte. Siya ang humanap ng pinakamagaling na doktor para sa akin. Sabi ni Ricardo Reyes. Tay, kailangan ko pong malaman ng totoo sa kidnapping noon. Anak, wag na. Pagpigil ng kanyang ama. Wag mo nang isugal ang buhay mo. Ako na ang aako ng lahat. Hindi, Tay. Kung hindi malilinis ang pangalan niyo, habang buhay akong hindi matatahimik sa pamilya Villacorte. Napilitang magsalita si Ricardo. Isang lalaki. Tinakot niya ako. Gagamitin daw niya ang buhay mo laban sa akin kung hindi ko aakuin ang krimen. May mahabang peklat siya sa mukha. Pero Tay, 3 taon na ang nakalipas, hindi naman ako nakidnap o gumawa ng video na sinasabi niya. Ang naaalala ko lang ay ang peklat sa kanyang mukha. Pagkaalis sa ospital, nakatanggap si Celeste ng tawag mula kay Clara. Nag-aalok na mag-usap sila tungkol sa kaso. Sumakay si Celeste sa kotse ni Clara. Mula sa malayo, nakita sila ni Alejandro at tahimik na sinundan. Sa isang tsaahan, umupo ng magkaharap sina Celeste at Clara. Diretsuhin na kita, Celeste, sabi ni Clara. Papalayain ko ang tatay mo. Sa isang kondisyon, hiwalayan mo si Alejandro.
Sumagot si Celeste gamit ang sign language. Hindi isang bagay si Alejandro na pwedeng ipagpalit. Pero para sa tatay ko, papayag ako. Sakto sa sandaling iyon, pumasok si Alejandro. Agad na umarte si Clara. Alejandro, mabutit dumating ka, sabi ni Clara, na para bang biktima. Kaaamin lang ni Celeste sa akin, hindi ka raw niya talaga mahal. Gagamitin lang daw niya ang pekeng testimonya ko para mapalaya ang tatay niya at pagkatapos, iiwan ka na niya. Para patunayan ang sinasabi, ipinakita ni Clara ang isinulat ni Celeste sa isang papel kanina. Papayag ako. Nang makita ni Alejandro ang mga salitang iyon, gumuho ang kanyang mundo. Ang kaunting pag-asa at kaligayahang naramdaman niya kagabi ay biglang naglaho. Tumingin siya kay Celeste na may malamig na ekspresyon. Kung yan ang gusto mo, sabi ni Alejandro, ang boses ay walang buhay, pagbibigyan kita. Isang matagumpay na ngiti ang sumilay sa labi ni Clara. Perpekto ang kanyang plano. Pagbalik sa ospital, dinalaw ni Clara si Ricardo Reyes. Mr. Reyes, nandito po ako para magpasalamat sa pag-aalala ninyo, sabi ni Clara na may pekeng nangiti. Salamat din sa iyo, iha, sa pagtestigo mo para sa akin, sagot ng matanda. Napaka-inosente ninyo, natatawang sabi ni Clara. Alam niyo ba, ang buong kidnapping na yan ay isang malaking palabas lang? Isang drama na ako mismo ang sumulat at gumanap. Bakit mo ginawa yon? Dahil kahit ikasal pa ang anak ninyo kay Alejandro, habang kumatos ako pa rin ang mananalo. Dahil sa loob ng 3 taon, si Celeste ay isa lang walking blood bag para sa akin. At alam niyo ba, ibinigay pa ni Alejandro ang anak ninyo sa ibang lalaki? Ipinakita ni Clara ang mga litrato at video ng nangyari sa party. Sa sobrang galit at sama ng loob, hinawakan ni Ricardo Reyes ang kanyang dibdib. Inatake siya sa puso. Nanlalaki ang mga mata, unti-unti siyang nawala ng hininga sa harap mismo ni Clara. Sa kabilang panig ng ospital, si Celeste naman ay tumatanggap ng isang balita. Kausap niya ang isang doktor. Congratulations, Mrs. Villacorte. You are 5 weeks pregnant. Napatakip si Celeste sa kanyang bibig. Ang mga matay puno ng luha ng kaligayahan. Ngunit ang kaligayahang yon ay agad na palitan ng pighati nang makatanggap siya ng tawag. Ang kanyang ama. Wala na. Sa sobrang sakit at pagkabigla, isang tunog ang lumabas mula sa kanyang lalamunan. Isang tunog na matagal nang nawala. Tatay, sa burol ng kanyang ama, tahimik na nakatayo si Celeste. Pangako, pagbabayarin ko ang may sala. Dumating si Clara, nagpapanggap na nakikiramay. Umalis ka dito, sigaw ng ina ni Celeste. Alam kong nagdiriwang ka sa loob-loob mo. Tandaan ninyo, si Mr. Reyes ang dahilan kung bakit 3 taon akong halos mamatay. Sabat ni Lara. Akmang susugurin ni Celeste si Lara, ngunit pinigilan siya ni Alejandro. Huwag kang gumawa ng gulo. Bakit? Hindi ba't malas ang pamilya ninyo? Patuloy ni Lara. Hindi na nakapagpigil si Celeste. Isang malakas na sampal ang ibinigay niya kay Lara. Pagkatapos, sinampal din niya si Clara. Nang akmang pipigilan siya ni Alejandro, pati ito ay sinampal niya. Tama na yan. Sigaw ni Dylan Kwan, nakadarating lang. Inilagay niya ang sarili sa pagitan nila. Alejandro, kunin mo na ang mga tao mo at umalis na kayo. Pag-uwi sa mansyon, ibinigay ni Cassandra kay Alejandro ang isang USB flash drive. Kuya, ito ang CCTV footage mula sa kwarto ni Tito Ricardo. Sabi ni Cassandra. Hindi ko pa sinasabi kay Ate Celeste. Natatakot akong hindi niya kayanin. Nanginginig na pinanood ni Alejandro ang video. Nakita niya ang lahat. Ang pag-amin ni Clara, ang kalupitan nito, at ang dahilan ng pagkamatay ng ama ni Celeste. Lingid sa kanyang kaalaman, nakatayo si Celeste sa may pintuan. Napanood niya ang lahat. Biglang tumunog ang telepono ni Alejandro. Si Clara. Masayang sinabi nito na naghihintay siya sa isang bridal shop. Puno ng galit at pagkamuhi, nagtungo si Alejandro doon. At si Celeste,
dala ang puot, ay sumunod. Sa bridal shop masayang-masaya si Clara habang nagsusukat ng wedding gown. Ngunit ang una niyang nakita ay si Celeste, nakasuot ng itim. "Anong ginagawa mo dito? Nakaitim ka pa. Minamalas mo ako," sigaw ni Lara. "Hayaan mo na siya," sabi ni Clara. "Isang pipi lang naman yan." Mapanuya siyang ngumiti. "Sayang, no? Hanggang ngayon, hindi mo pa nasusuot ang damit pangkasal na to." Sakto namang pumasok si Alejandro. "Alejandro, buti nandito ka na. Tingnan mo itong si Celeste. Sinasadya niyang sirain ang araw ko." Biglang nagsalita si Celeste. Ang kanyang boses, kahit nanginginig, ay malinaw at puno ng kapangyarihan. "Manahimik ka, Clara de Leon." Lahat ay nagulat. Hindi ba't lahat ng ito ay ginawa mo para makuha si Alejandro? Pagpapatuloy ni Celeste. "Sige, sayo na siya. Hindi ko na siya kailangan. Bilang regalo, may sorpresa ako para sayo. Buntis ako. At ang ama ay ang lalaking pakakasalan mo. Sisiguraduhin kong magbabayad ka sa pagkamatay ng tatay ko." Dumaan siya sa tabi ni Alejandro. 2 salita lang ang binitiwan niya. Hiwalayan na. "Pekeng ultrasound yan. Nagsisinungaling siya," sigaw ni Clara. "Hindi ako pumayag na pakasalan ka," malamig na sabi ni Alejandro. "Ang asawa ko, ngayon at magpakailanman, ay si Celeste Reyes Villacorte." Tumakbo si Alejandro para habulin si Celeste. Sa kanyang pagmamadali, isang paparating na sasakyan ang halos bumangga sa kanya. Sa isang iglap, bumalik ang lahat. Ang lahat ng nawala niyang alaala. 4 na taon na ang nakalipas. Unang beses na nakita ni Alejandro si Celeste sa campus. Dahil sa eskwelahan ng kanyang lola, marunong siya ng sign language. Isinulat ni Celeste ang pangalan niya sa isang papel at nahihiyang umalis. Ngunit sa sandaling iyon, alam ni Alejandro na hindi na ito mawawala sa isip niya. Bumalik siya sa kasalukuyan. Kumaripas siya ng takbo pauwi. Hinanap niya ang kanyang lumang telepono. Ang password, birthday ni Celeste. Bumukas ito. Ang laman, puro litrato ni Celeste. Ang bawat larawan ay nagbalik ng isang alaala. Naalala niya ang 7. "Celeste, kapag pinatunog mo to, kahit nasaan ako, darating ako." Naalala niya ang pagkahilig nito sa baby's breath. "Gusto kong maging baby's breath sa susunod kong buhay. Simple lang, hindi mayabang. Tahimik na kasama ng hangin." "Hindi ko alam ang tungkol sa susunod na buhay," sagot niya noon. "Pero sa buhay na to, pangako, araw-araw kitang bibigyan ng baby's breath." Ang matatamis na alaalang iyon ay parang mga nagbabagang uling na sumusunog ngayon sa kanyang puso. Gabi, malakas ang ulan. Nakatayo si Alejandro sa labas ng bahay, basang-basa, naghihintay kay Celeste. Nang sa wakas ay dumating ito, agad siyang lumapit. "Celeste, nasasaktan ka pa ba?" tanong ni Celeste. Ang boses ay walang emosyon. "Ako kasi, 3 taon nang nasasaktan. Bawat punta ko sa ospital para magbigay ng dugo, masakit. Bawat pagkakataong nakikita kong hawak mo ang kamay ni Clara, masakit. Bawat sabihin mong hindi mo ako mahal, masakit. Celeste, patawarin mo ako." "Pagod na ako, Alejandro," sabi ni Celeste. Tinalikuran na siya. "Bukas ng umaga, hihintayin kita sa City Hall para sa annulment." "Paano ang anak natin?" Desperadong tanong ni Alejandro. Humarap si Celeste. "Anong karapatan mong isipin na magiging mabuting ama ka?" Pinanood ni Alejandro ang paglakad niya palayo. Umiiyak. Sinimulan niyang kapain ang lupa, hinahanap ang wedding ring na itinapon ni Celeste kanina. Sa isang bar, dinala ni Cassandra si Celeste para pasayahin ito. "Ate Celeste, para makalimot ka, nag-imbita ako ng maraming gwapong lalaki." Isa sa mga naroon ay si Dylan Kwan. "Celeste, andito lang ako para sa'yo." "Hoy Dylan!" saway ni Cassandra. "Kilala ka sa pagiging babaero. Huwag mong lokohin ang ate ko." "Hindi. Seryoso ako kay Celeste." "Wala kang pag-asa, Kwan." Isang boses ang nagsalita mula sa likuran nila. Dumating si Alejandro. "Ina ng anak ko, oras na para umuwi."
Sa harap ng nagbubulungang mga tao, hinila ni Celeste si Alejandro palabas. Salamat, Dylan. Good luck. Bulong ni Cassandra, sabay tawag sa kanilang lola para ibalita ang magandang nangyayari. Sa sasakyan, hinawakan ni Alejandro ang kamay ni Celeste at muling isinuot ang singsing. Pakiusap, wag mo na ulit itong iwawala. Biglang tumawag si Doña Elvira. Alejandro Villacorte, subukan mo lang hiwalayan ang asawa mo ngayong buntis siya. Opo, Lola. Pauwi na kami. Sa mansyon, sinalubong sila ni Doña Elvira. Lola, ako po ang may gustong makipaghiwalay. Sign language ni Celeste. Ayaw nang magsalita. Alam ko, Apo. Alam kong marami kang tiniis, sabi ni Doña Elvira. Niyakap niya si Celeste. Tumingin siya ng masama kay Alejandro. At ikaw, hanggat hindi ka pinapatawad ni Celeste, huwag na huwag kang papasok sa pamamahay na ito. Natawa si Cassandra sa sinapit ng kanyang pinsan. Dinala niya si Celeste sa isang kwarto para tingnan ang mga lumang photo album. Sino si Adrian? Tanong ni Celeste. Nakita ang isang lumang litrato. Ah, si Kuya Adrian. Anak siya sa labas ni Tito, tatay ni Kuya Alejandro, kwento ni Cassandra. Naaalala ko, nag-away sila noon ni Kuya Alejandro. Nahulog si Kuya Adrian sa isang fish tank at nagkaroon ng mahabang peklat sa mukha. Ipinadala siya sa abroad para magpa-opera. Isang peklat. Biglang naalala ni Celeste ang sinabi ng kanyang ama. Tumawag siya sa pribadong investigador at ipinaimbestiga si Adrian. Samantala, sa isang madilim na apartment, magkasama sina Adrian at Clara. Kung hindi lang dumating si Alejandro sa buhay natin, sabi ni Adrian, siguro tayo na ang nagkatuluyan. Ngunit hindi nakikinig si Clara. Ang nasa isip niya lang ay kung paano niya mapapatay ang dinadalang anak ni Celeste. Sa mansyon, sa kabila ng pagbabawal ng kanyang lola, nagawa pa rin ni Alejandro na makapasok sa kwarto ni Celeste. Dala-dala ang isang mangkok ng mainit na sabaw. Celeste, sabi niya, mula sa araw na ito, pangako, magiging mabuting asawa at ama na ako. Pakiusap, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Hindi sumagot si Celeste. Hindi mo kailangang gawin to dahil lang sa bata. Sign language niya. Mas mabuti kung babalik na lang tayo sa dati. Ako ang sekretarya mo, ikaw ang boss ko. Alam ni Alejandro na hindi niya basta-basta mababago ang nasirang tiwala. Ngunit hindi siya sumuko. Tahimik siyang umupo sa isang sulok ng kwarto, nagbabantay. Maghihintay ako, Celeste. Kahit gaano katagal, at babawiin ko ang lahat ng sakit na idinulot ko sa'yo sa loob ng 3 taon. Dumating ang gabi ng isang business party na inos ng pamilya de Ocampo. Magkasama sina Celeste at Isabel, habang si Alejandro naman ay kausap si Mr. de Ocampo tungkol sa kanilang negosyo. Alejandro, may ipapakilala ako sa iyo, sabi ni Mr. de Ocampo, isang kaibigan mula sa ibang bansa. Ang kaibigan na yon ay si Adrian. Nag-iwasan ang tingin ng magkapatid. Sige, maiwan ko na kayo, sabi ni Mr. de Ocampo. Anong binabalak mo, Adrian? Seryosong tanong ni Alejandro. Huwag kang gagawa ng anumang ikasisira ng pangalan ko. Sa kabilang banda, nilapitan ni Adrian si Celeste. Hay hipag, batin niya. Ang galing ng operasyon ko, no? Wala nang bakas ng peklat sa mukha ko. Oo nga, sagot ni Celeste sa sign language. At ang galing mo rin. Ginamit mo ang isang peking katawan para maikasal sa isang mayamang pamilya. Hindi ko alam na may kapatid pala si Alejandro. Siyempre, sagot ni Adrian. Sino ba namang magnanais na ipagmalaki ang isang anak sa labas? Pero sa tingin ko, bagay tayo. Pareho tayong gumamit ng katawan para umangat sa buhay. Sa sobrang galit, sinadya ni Adrian na banggain si Celeste. Natumba ito at nagsimulang duguin. Celeste! Sigaw ni Alejandro at agad tumakbo para saluhin ang asawa. Alejandro, ang anak natin, iligtas mo siya. Umiiyak na pakiusap ni Celeste bago mawala ng malay. Sa ospital, paggising ni Celeste, ang una niyang nakita ay si Alejandro. Ngunit ang tingin niya ay blangko.
"Sa sino ka?" tanong niya, puno ng takot. Agad siyang yumakap sa kararating lang na si Dylan. "Asawa ko, tulungan mo ako." Naduwal si Alejandro. Ang babaeng minamahal niya, hindi na siya naaalala. Pumasok ang doktor. "Huwag niyo po munang pilitin ang pasyente. Kailangan niya ng pahinga." Sa labas ng kwarto, nakita ni Alejandro si Adrian na nagmamasid. Sinugod niya ito at sinuntok. "Aalisin kita sa pamilyang Villacorte," sigaw niya. "Alam mo ba, alam ni Lola na ikaw mismo ang sumugat sa sarili mo para pagbintangan ako noon. Pero tinanggap ka pa rin niya bilang isang Villacorte. At ito ang isusukli mo." Samantala, sa isang bar, nag-iinom si Alejandro. Nalaman ito ni Clara at agad siyang pinuntahan. "Alejandro." Inakay ni Clara ang lasing na si Alejandro papunta sa isang kwarto. Sinadya niyang isuot ang damit pantulog ni Celeste at humiga sa tabi niya. Kumuha siya ng mga litrato. Kinabukasan, dinala ni Clara ang mga litrato kay Celeste sa ospital. "Hindi ako naniniwalang nagka-amnesia ka," sabi ni Clara. "Pero kung totoo man, tingnan mo ito. Mga litrato namin kagabi ng asawa mong si Alejandro." Tiningnan lang ni Celeste ang mga litrato. "Ang landi naman pala ng babaeng to," sabi niya, na parang hindi kilala ang lalaki sa larawan. "Sino ba yang lalaking yan?" Biglang pumasok si Dylan, kumuha ng isang timbang tubig at ibinuhos ito kay Clara. "Lumayas ka dito!" Galit na galit, pinuntahan ni Dylan si Alejandro sa opisina nito at ipinakita ang mga litrato. "Ang dumi mong maglaro, Villacorte." "Hindi ko alam yan." "Hindi mo na kailangang magpaliwag. Layuan mo na si Celeste," sigaw ni Dylan. "Tandaan mo, ako na ang kinikilala niyang asawa. At isasama ko na siya sa probinsya para makilala ang pamilya ko." Sa sobrang galit, pinuntahan ni Alejandro si Clara. "Tama na ang pagpapanggap, Clara," sabi ni Alejandro. Ang boses ay nakakatakot sa lamig. "Naalala ko na ang lahat. Ang babaeng minahal ko noon, ngayon, at magpakailanman ay si Celeste lang. Huwag mo nang ipahiya ang sarili mo." Kinuha niya mula sa kamay ni Clara ang pito. "At ibalik mo sa akin ang bagay na pag-aari lang ni Celeste Reyes. Hindi ka na niya naaalala." "Kahit na," sagot ni Alejandro. "Magsisimula kami ulit. At ikaw, Clara, ayokong makita pa ang pagmumukha mo kahit kailan." Naiwang umiiyak si Clara. Niyakap siya ni Adrian. "Hayaan mo na siya, Clara. Andito naman ako." Pero hindi pa tapos si Adrian. Nakipagkita siya sa tatlong pinakamalalaking shareholder ng Villacorte Group. Ipinakita niya ang mga ebidensya ng mga iligal na gawain ni Alejandro. "At ako," pagmamalaki niya, "nakuha ko ang kontrata na hindi nakuha ni Alejandro. Sa susunod na board meeting, tulungan ninyo akong mapatalsik siya sa pwesto." Dinala ni Celeste si Dylan sa probinsya para bisitahin ang kanyang lola. Ngunit lingid sa kaalaman nila, palihim na tinawagan ni Lola Tasing si Alejandro. "Apo, umuwi ka dito. Nandito ang asawa mo." Kaya sa hapagkainan, laking gulat ni Celeste nang makita si Alejandro. "Lola, mag-ingat po kayo sa mga estranghero." Sabi ni Celeste na hindi talaga kilala si Alejandro. "Ah, siya si Alex." Mabilis na sabi ni Dylan, "Bago kong assistant." Walang nagawa si Alejandro kundi magpanggap. Sa tabi nila, may isang tapayan ng alak. "Boss Dylan," sabi ni Alejandro, itinaas ang baso. "Isang tagay para sa'yo." Habang pinapanood niyang alagaan ni Celeste si Dylan, dinadaan na lang ni Alejandro sa pag-inom ang sakit na nararamdaman. Nang magkunwaring lasing si Dylan, inalalayan siya ni Celeste. Pero si Alejandro, na tunay na lasing, ay hinila si Celeste. "Celeste," sabi niya, ang boses ay basag sa pag-iyak. "Hindi mo na ba talaga ako kailangan? Alam ko, kasalanan ko ang lahat, pero hindi ko kayang mabuhay nang wala ka. Pakiusap, wag mo akong iwan." Hindi naintindihan ni Celeste ang sinasabi niya at inalalayan pa rin si Dylan papunta sa kwarto. Samantala, sa Maynila, hinarap ni Doña Elvira si Adrian.
Hindi ako ang nagtulak kay Celeste. Depensa ni Adrian. Bakit mo gustong sirain ang kumpanya? Tanong ni Doña Elvira. Dahil kahit kailan, Lola, hindi ninyo ako ipinagmalaki. Palaging si Alejandro. Si Alejandro na lang palagi. Sigaw ni Adrian. Kaya ngayon, aagawin ko ang lahat sa kanya. Adrian, apo, itigil mo na to. Pakiusap ng matanda. Kung pipigilan ninyo ako, Lola, banta ni Adrian, baka hindi nyo na ako makita pang muli. Sa probinsya kinaumagahan, dumating ang mga kapitbahay para kumustahin si Celeste. Si Alejandro at Dylan ay parehong nagpakitang gilas, nagsibak ng kahoy at nag-igib ng tubig. Celeste, sino ba talaga sa kanila ang asawa mo? Tanong ng isang tsismosa. Siya po. Mabilis na sagot ni Celeste, itinuturo si Dylan. Gumuho ang mundo ni Alejandro. Sakto namang tumawag si Marco. Kailangan na niyang bumalik sa kumpanya. Pagdating ni Alejandro sa opisina, naghihintay na si Adrian. Kuya, balita ko. Nakuha ko na ang 3 malalaking kontrata na gustong-gusto mo. Mayabang na sabi ni Adrian. At ang 3 pinakamalaking shareholders ay bumoto na para tanggalin ka sa pwesto. Mula ngayon, ako na ang bagong CEO. Tinawag ni Adrian ang mga security guard. Ilabas niyo ang dating CEO. Sa kabilang banda, bumalik na rin sa Maynila si Celeste at nakipagkita sa pribadong investigador. Ma'am, kumpirmado po. Sabi ng investigador, si Adrian Villacorte nga po ang lalaking may peklat bago siya maoperahan at kasabwat po siya ni Clara De Leon sa pekeng kidnapping noon. Hindi naintindihan ni Celeste ang sinasabi ng investigador. Ngunit nang marinig niya ang pangalan ng kanyang ama, biglang may mga pira-pirasong alaala na bumalik, mga imahe ng pagkamatay ng kanyang tatay. Sabihin mo sa akin ang lahat. Sign language niya, desperado. Lahat ng nangyari. Samantala, naalala ni Clara ang lamig at pagtataboy sa kanya ni Alejandro. Biglang may pumasok sa bahay niya. Lasing na Alejandro. Patawarin mo ako, Clara. Sa mga nasabi ko, sabi niya. Humiga siya sa kama at niyakap si Clara. Ngayon ko lang nalaman, bulong ni Alejandro, na hindi pala talaga ako mahal ni Celeste. Pero hindi ko maintindihan, bakit mo ako tinulungan si Adrian na makuha ang mga kontrata? Dahil gusto kitang makuha, sagot ni Clara. Piniringan ni Alejandro si Clara at palihim na kinuhanan ng litrato. Kasabay nito, si Celeste at Dylan naman ay nakikipag-meeting sa bagong CEO ng Villacorte Group. Anong kailangan niyo sa akin? Tanong ni Adrian, iniisip na gusto ni Dylan na tuluyan ng pabagsakin si Alejandro para makuha si Celeste. Biglang nakatanggap si Adrian ng mga litrato sa kanyang telepono. Si Clara, nakapiring, kasama si Alejandro sa kama. Excuse me, sabi ni Adrian at kumaripas ng takbo. Pagdating sa bahay ni Clara, nakita niya itong nakahiga sa kama at si Alejandro ay nagbibihis. Dinamitan niya si Clara. Umalis ka na, sabi ni Clara kay Adrian. Ngunit sinalubong siya ni Alejandro, itinulak si Adrian sa sahig. Tingnan mo, Adrian, para ka pa ring aso na sunod-sunuran kay Clara. Umalis ka na, Adrian, pakiusap ni Clara. Mahal mo ba talaga si Clara o si Celeste? Tanong ni Adrian kay Alejandro. Kapag natapos na ang annulment namin ni Celeste, papakasalan ko si Clara. Sagot ni Alejandro. Isang mapaklang tawa ang kumawala kay Adrian. Kung ang buhay ay isang fairy tale, ikaw ang prinsipe at ako ang hangal na kabalyero, sabi ni Adrian. Pero pagod na ako, Clara. Gusto ko na ring maging prinsipe. Gusto ko na ring mahalin ng prinsesa. Akala mo ba, dahil mahal kita, pwede mo na akong gamitin habang buhay? Naging demonyo ako para sa'yo. Pero tingnan mo ang sarili mo. Naging aso ka lang din ni Alejandro. Sasabihin ko ang lahat para hindi na kayo magkatuluyan. Umamin si Adrian sa lahat. Ang pagbangga niya kay Alejandro, ang pag-setup kay Ricardo Reyes, ang lahat. Plinano naming mag-setup ng kidnapping para hindi ka na makapagtapat kay Celeste. Biglang may pumalakpak mula sa pintuan. Pumasok si Celeste.
Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. "Anong pakiramdam, Clara?" tanong niya. "Na makagat ng sarili mong aso?" Hinawakan ni Alejandro ang kamay ni Celeste at hinalikan ito. Doon lang napagtanto ni Clara at Adrian na nahulog sila sa isang patibong. 3 araw na ang nakalipas. Dinalhan ni Celeste ng sabaw si Alejandro. "Hindi ka talaga nagka-amnesia?" "No?" tanong ni Alejandro. Huminga ng malalim si Celeste at inilapag ang annulment papers. "Pirmahan mo na to at umalis ka na sa buhay ko." "Celeste, naalala ko na ang lahat," sabi ni Alejandro, ang mga matay puno ng pagsisisi. "Sa college, minahal na kita sa unang pagkikita. Nagpanggap akong mababangga kita para lang mapansin mo. Nag-aral ako ng sign language para sa'yo. Noong araw na dapat magtatapat ako sa'yo sa parola. Doon nangyari ang aksidente. Nawala ka sa akin ng 3 taon. Inilabas niya ang 27. "Ito ang sa atin." Sabi ko, "Kapag pinatunog mo to, darating ako." "Celeste, alam kong walang kapatawaran ang mga ginawa ko. Pero pakiusap, hayaan mo akong mahalin ka ulit." Pumayag si Celeste na makipagtulungan para sa huling pagkakataon. Para marinig mismo mula sa bibig ni na Clara at Adrian ang kanilang mga kasalanan. Pagkaalis sa bahay ni Clara, pinasalamatan ni Celeste si Dylan. "Gagawin ko ang lahat para maging masaya ka, Celeste. Maging magkaibigan na lang tayo," sabi ni Dylan. Sa harap ni na Clara at Adrian, nagsalita si Celeste. "Clara, dahil sa obsesyon mo, ginamit mo si Adrian para sirain ang buhay ng ibang tao at pumatay ng inosente. Ako ang may kasalanan ng lahat." Sigaw ni Adrian. Sinusubukang protektahan si Clara. Pero itinulak siya ni Clara. "Bakit, Alejandro? Bakit hindi mo ako kayang mahalin katulad ng pagmamahal mo kay Celeste?" "Hindi pagmamahal ang kailangan mo, Clara," sagot ni Alejandro. "Kailangan mo ng psychiatrist." Sa sobrang galit, sinugod ni Adrian si Alejandro at sinaksak ito. Sa ospital, habang dinadala si Alejandro sa emergency room, "Celeste, patawad," sabi ni Alejandro bago mawalan ng malay. "Huwag kang bibitaw. May utang ka pa sa aking kasal." Umiiyak na sigaw ni Celeste. Sa labas ng operating room, niyakap ni Doña Elvira ang kanyang apo. "Hindi mo kasalanan ito, apo. Ang may kasalanan ay sina Adrian at Clara." Pero hindi mapigilan ni Celeste na sisihin ang sarili. Bumalik sa alaala niya ang lahat ng sakit na pinagdaanan nila. 3 taon na ang nakalipas. Naghihintay siya sa parola. Papunta na roon si Alejandro nang makatanggap siya ng balita na nasa panganib si Clara. Kailangan niyang pumunta. Sa galit ni Adrian na aagawin ni Alejandro si Clara, sinadya niyang banggain ito. Ngunit humarang si Clara para iligtas si Alejandro. At si Ricardo Reyes, na nagising sa loob ng van, ay tinakot ni Adrian gamit ang buhay ni Celeste para akuin ang lahat. Sa parola, walang sawang hinihipan ni Celeste ang 7, ngunit walang Alejandro na dumating. Sa wakas, pagkatapos ng mahabang paghihintay, nagkamalay si Alejandro. Hinawakan niya ng mahigpit ang kamay ni Celeste. "Swerte pa rin ako," sabi niya. "Nakaligtas ako para sa'yo. Patawad sa lahat." "Huwag na nating pag-usapan ang nakaraan," sabi ni Celeste. "Ang mahalaga ay ang ngayon at ang bukas. Celeste, mula noon hanggang ngayon, ikaw lang ang minahal ko." Dinalaw nila ang puntod ng ama ni Celeste. "Tay," sabi ni Celeste, ang boses ay malinaw na. "Nakapagsasalita na po ulit ako at ang mga may sala, pinagbabayaran na nila ang kanilang kasalanan." "Itay," sabi naman ni Alejandro, "pangako po, aalagaan ko si Celeste habang buhay." Sa parola, kung saan dapat sila unang magtatapat, muling inulit ni Alejandro ang kanyang pag-ibig. "Celeste Reyes, mula nang una kitang makita, alam kong hindi na ako mag-iisa. 3 taon na ang nakalipas, dapat ay mag-aalok na ako ng kasal, pero nawala ang lahat. Dahil sa mga maling akala, nasaktan kita. Pero kahit nawala ang alaala ko, ang puso ko,
Ikaw pa rin ang hinahanap. Ikaw ang aking baby's breath. Hayaan mo akong protektahan ka habang buhay. Ang 3 taong paghihintay ay natapos na. Sa wakas, ang tunog ng pito ni Celeste ay narinig na ni Alejandro. Dahil kung tunay ang pag-ibig, kahit gaano pa kalayo ang marating, sa huli, sa isa't isa pa rin ang uwi.